Good evening, guys. Wait lang. Bakit parang lumalabo-labo ang aking camera? Good evening, good evening. Ayan po. Naririnig po ba ako? Pwede ba tayong mag-check? Aha, kaso wala pa tayong viewers. Okay. Sige. Dahil dyan, i-check ko ang sarili ko para malaman ko kung tayo po ba ay naririnig bago tayo mag-discuss. Naririnig. Ayan. Bago tayo mag-discuss. Opo. Ayan, opo. Meron. Thank you po sa sa pag-comment. Aha, sino nga ba? Si Ma'am Jaisel ang nagsabi. Okay, meron na po tayong 9 viewers for tonight. Ano nga bang pag-uusapan natin? So, kung kayo po ay nakasubaybay dun sa topic natin about obesity, today po, itutuloy natin siya. Okay? Kasi last week, medyo nag-pause po tayo dahil ang lola nyo nga ay medyo sumama ang pakiramdam sa napaka-carbs tayo na umuwi tayo sa Isabela. Kaya last week, hindi ko natuloy. Pero kung babalikan po natin, maliban last week, yung huli po nating diniscuss is all about yung ghrelin po yata. Or, hindi. Yung isa. Nakalimutan kung ano yung leptin. After ghrelin, nag-leptin tayo. Okay? So, for tonight, ang pag-uusapan naman po natin ay tungkol sa body set weight. Okay? Ang body set weight, ang tinatawag na okay, so start tayo, okay? So, alam ba natin na ang katawan natin ay may sineset na timbang? Ito nga po yung tinatawag nating body set weight. Ang body set weight, ang nagsaserve na thermostat or regulator ng ating katawan, okay, siya nagre-regulate or siya ang thermostat ng body fat percentage ng ating katawan. Okay? So, ngayon, naalam na natin na ang body set weight is ang body set weight serves as a thermostat or a regulator ng body fat percentage. Na-establish na natin siya. Pag-usapan naman natin ngayon yung concept ng thermostat. Okay? So, pag-usapan natin yung isang bagay na madalas natin ginagamit sa ating mga bahay, sa offices, okay, na may thermostat. Okay? Nahulaan nyo ba? Okay, so pag-uusapan natin yung aircon para mas maintindihan natin ang konsepto ng thermostat. Sorry, excuse me po, napadighay ako. Para mapag-usapan natin para ma-explain pa natin at mas malinaw yung konsepto ng thermostat. Okay? So, ang thermostat ay ito yung nagre-regulate sa kunyari, sa katawan natin o kaya sa aircon. So, kunyari, yung aircon, tayo ang magsiset ng thermostat. Diba? Pag in-on natin yung aircon, pag naka-on na siya, tayo ang magsiset ng thermostat na yon kung ano yung gusto natin. So, in our case, usually nasa 24 or 25 lang yung sineset naming thermostat kasi ginawin ako. Okay? So, kapag sinet mo na yung 24 na thermostat na iyon, yun yung ita-try i-maintain ng unit mo na temperatura. Okay? So, kunyari, pagka-on mo, pag nag-start ka at in-on mo na siya, pwedeng, mas madalas, dito sa amin, sa lugar namin, mas madalas na mas mataas pa yung temperatura, okay, ng kapaligiran than dun na sinet kong thermostat, which is 24 or 25. Let's stick with 24. Okay? So, mas mataas pa. Sabihin natin summer. Okay? Nasa 40 yan. Okay? O kaya, sige, nasa 40. So, ibig sabihin, 24 yung sinet ko, 40 yung kapaligiran. So, ang gagawin ngayon,
ng unit mo is i-on niya yung air conditioning power niya. Okay? So, kung mapapansin nyo guys, no, mas maingay, mas nararamdaman yung gumaganon yung aircon nyo. Kasi gusto niyang habulin yung sinet mo na thermostat na 24 degrees Celsius. So, from 40 na kapaligiran, hahabulin niya yun ngayon para magka-same level sila. Ngayon, once na-reach ng napalamig niya yung kwarto, okay? Pag napalamig niya na yon at nagawa niyang 24, which is yun yung sinet mong thermostat, okay? Level na siya, maintain na lang niya. Diba? Parang yung tunog ng air condition niya, maririnig mo parang pag-shutdown, tapos maintain lang. Hindi, yung tunog lang ng shutdown, hindi yung mismo, hindi yung unit mismo. So, hihina yung tunog nung kanina ay nahihirapan, nahabulin yung 24 degrees Celsius. Ngayon, na-reach na niya, i-maintain na niya ngayon yon. Tapos, pagdating ng madaling araw, medyo guminaw. Okay? Hindi na 40 degrees Celsius yung paligid na, di ba, yung sa labas, nakaka-apekto pa rin yung sa loob kasi yung walls ng room mo, ganyan, okay? Tapos, yung unti-unti na maapektuhan din yung kwarto mo, hindi na siya 24, mas mababa na siya. Sabihin natin nag-18, 20 kamo, nag-20 na yung temperatura ng kapaligiran, okay? Nadagdagan pa ng ulan, ganyan, so lumamig, okay? So, yung 20, less na siya kesa dun sa sinet mong thermostat, okay? Ang gagawin naman ng unit mo is i-on niya ngayon yung heater niya. Para sa ganun, mahabol ulit niya yung thermostat or yung sinet mo, nung in-on mo, nung switch on mo yung aircon mo, yung nilagay mo na 24 degrees Celsius. So, ganun yon. Kung mapapansin ninyo, may mekanismo yung air conditioning unit natin to maintain or stabilize kung ano ang tingin niyang normal level. At ang definition niya ng normal ay nagbe-base kung ano yung sinet mong thermostat. Okay? Ang concept na ito, ang tinatawag nating homeostasis. Kaya, kung kaninang umaga napansin nyo, meron tayong word of the day na pinost, and kahapon, nasa reel din natin yan, may pinost tayong reel ng word of the day na homeostasis. Okay? Yung homeostasis is, yun yung mekanismo ng katawan natin na mag-adapt sa iba't ibang changes at i-maintain ito, regardless of those changes, i-maintain, ibalik ito sa ano yung normal na tingin ng katawan mo. Okay? Yung homeostasis, nag-a-apply ito sa iba't ibang physiology sa loob ng ating katawan. At isa na dito, yung pag-maintain natin ng body set weight. Okay? So, bago pala natin pag-usapan yung body set weight as homeostasis, pag-usapan pa natin further yung homeostasis para mas maging deep yung understanding natin. Okay? So, dahil nga parte siya ng physiology, parang ganito siya guys. Pag maginaw. Okay? So, yung temperatura sa loob ng katawan natin, bumaba. Okay? Maginaw eh. So, ang gagawin ng katawan natin para ibalik yung normal body temperature natin is mag-shiver tayo. Mangihinig tayo. Ginaw. Ganyan. Yung pag-shiver na yun ang tataas ulit para ma-reach na yung body temperature mo. Ngayon, pag nag-workout tayo or summer, tumaas naman ang iyong body temperature dahil napakainit. Ang mechanism ng katawan mo to maintain that normal body temperature is to sweat. Magpapawis ka. Para ngayon, yung kaninang init na katawan mo ay maibalik niya sa normal range ng body temperature. Okay? So, ayun nga, ang pag-maintain natin ng
body set weight ay isa ring form ng homeostasis. Okay? So, para ma-maintain yung body set weight mo, gumagana din yung homeostasis na tinatawag natin. Okay? So, paano siya nangyayari? Paano natin nasabi na yung pag-maintain ng body set weight is a homeostatic reaction. Okay? So, kunyari, ang katawan natin, ang set weight natin, kunyari ako, ang set weight ko kunyari is 50 kilograms. So, yun yung thermostat ng body fat percentage ko na sinet ng katawan ko. Okay? Ngayon, pag trinay ko na mag-gain ng weight, okay? So, kunyari, trinay ko, kumain ako ng marami, dinagdagan ko yung caloric intake ko. Magsasucceed naman ako niyan ng ilang araw. Okay? Pagkatapos nun, kunyari, mag-gain ako from 50, mag-55 ako. Tapos, ang mangyayari sa katawan natin is ma-identify ng katawan natin na, teka lang, yung timbang ko, yung timbang ni Bern is mas mataas na than 50 kilograms, which is my set weight. Okay? So, dahil nga homeostatic reaction to, dahil gustong i-maintain ng katawan mo ang homeostasis at ang basis niya with set weight ay 50 kilograms. Ang gagawin niya ngayon para mabawasan at maibalik ka sa 50 kilograms from 55 is bibilisan niya yung metabolismo mo. Okay? Para mas mag-burn ka ng mag-burn, para sa ganon, ito yung body set weight mo, tumaas ng 50 para maibalik niya ulit at ma-maintain ang homeostasis. Ngayon, paano naman kung kunyari, ang ginawa ko naman is pinilit ko namang ibaba ang aking timbang from 50 na body set weight, trinay ko siya ngayong habulin. Ipababain. Okay? Mag-lessen ng timbang. So, magbabawas ako ng kinain, ganyan, okay. So, at first, yes, ma-achieve naman yun. Okay, sabihin na natin bumaba ako ng bumaba to 45 kilograms. Hala, mababother na naman ang katawan natin. Sasabihin ng katawan natin, wait, mas mababa na than the set weight, yung present na timbang ni Bern, okay. So, ang gagawin niya, kailangan niya ulit ibalik. Iisip siya, ano yung mechanism na gagawin ko? Sabi niya, kailangan kong i-trigger si Bern na kumain. So, kailangan niyang magutom. Tataasan niya. Magugutom ka ng magugutom. Pwede naman natin i-try na dayain ang katawan natin na kahit na mag-signal siya na gutom tayo, pwede namang hindi ka kumain. Pigilan mo kasi gusto mo talagang mag-lose ng weight Okay? May iba pang paraan ang katawan mo. Dahil hindi siya papayag na hindi niya ma-meet yung homeostasis. So, ang gagawin niya, babagalan niya ngayon ang metabolismo mo. Okay? So, hindi mo na yung mga ibang magko-conserve siya ng energy para sa ganun, ay unti-unti tayong makakapag gain ulit ng timbang at bumalik dun sa set weight natin na 50 kilograms. Okay? But, the problem now is, with obesity, or for those people who have very high body fat percentage, is that their body set weight is set too high. Okay? So, ang taas-taas ng nakaset na thermostat body fat percentage ng mga taong obese or ng mga taong matataas ang timbang. Kaya naman kahit pinipilit nila na mag-lose pa ng weight, at the end of the day, okay, at first, no, they might lose weight, okay, pero babalik din sila sa kung ano yung nakaset na weight. Okay? Kasi nga, yun yung nakaset ng katawan natin na timbang. So, kahit pilitin nilang bumaba, babalik at babalik ka pa rin. Ang nangyayari kasi guys with obesity is that our hypothalamus
part of our brain, yung hypothalamus. In-order niya sa katawan mo, sinasabi niya, minamandate niya sa katawan mo, na kailangan mo pang mag-increase ng fat. Okay? Kailangan mo pang taasan yung body fat percentage mo. Kasi meron kang siniset, meron kang hinahabol. May hinahabol siyang set weight na masyadong mataas. So, lagi niya sasabihin, sige pa, mag-increase ka pa ng body fat percentage mo. Now, the key here is understanding what regulates the body set weight. Okay? Again, ano kaya ang nagre-regulate ng body set weight natin? Kung sinabi natin na yung mga obese is masyadong mataas ang nakaset na body set weight, tanong is, what regulates this set weight? Okay? Our body is controlled entirely by hormones. Okay? Kung babalikan rin natin yung mga previous weeks natin nung nagsa-start pa lang tayo with our discussion about obesity, isa yan sa mga word of the day natin, yung hormones. So, yun nga, ang katawan natin is kontrolado ng hormones. So, ang dami nating hormones sa katawan natin. Okay? So, ganun din ang pagsiset ng ating body set weight. Ito ay kinokontrol din ng ating hormones. Meron tayong mga hormones na pag naka-turn on, papataasin niya ang body set weight mo. At kapag ang hormone na ito ay naka-turn off, papababain din niya ang body set weight mo. Okay? So, naalala nyo ba, guys, na meron tayong mga ilang hormones na na-discuss? I think 4 yung na-discuss nating hormones related sa hormones na related sa pag-gain ng weight or obesity. Okay? At isa doon, yung una natin discuss, sino nakakaalala? Isa doon ay insulin. Okay? Ang insulin, ang key regulator hormone ng metabolism. Okay? So, ito ang fundamental hormone, isa siya sa fundamental hormones na nagpro-promote ng fat storage and fat accumulation. Okay? So, yung hormone na insulin, siya ang nagte-turn on kung sabi niya, okay, on na, ano na tayo, mag-store na tayo ng fats at nag-excess sugar or excess glucose natin. So, siya yung nagsasabi nun, si insulin. Okay? So, as key regulator of energy storage and energy balance, insulin is an obvious suspect as the body set weight regulator. Okay? So, as insulin goes up, our body set weight also goes up. Okay? So, bakit ba natin diniscuss ito tonight, guys? Okay? Kasi, ngayong naiintindihan na natin na ganun pala yun, na ang body set weight pala ay maintain through homeostasis, and ano ba ang nagko-control ng homeostasis na yon, ano bang nagko-control ng at nagre-regulate ng body set weight, it's hormones, and alam na natin na yung hormone na nagpapataas ng body set weight natin is insulin. Okay? Bakit natin siya kailangang pag-usapan, guys? Bakit ko siya din-discuss sa inyo tonight? Para maging klaro sa atin that obesity is a hormonal problem. Okay? It is a problem of fat dysregulation. Okay? Problema siya sa hormones natin. Okay? Ngayong naiintindihan na natin at mas klaro na natin, mas malalim nating naiintindihan at alam natin kung paano nanggagaling na ang obesity ay isang problema sa hormones, mas madali at siguro naman ay mas mabibigyan natin ng tamang solusyon ang problema na ito.
which is obesity. Okay? Hindi kasi pwede guys na okay, dinefine natin ang obesity tapos mag-jump ako agad sa discussion na ang obesity ay problema ng mataas na accumulation ng body fat. And paano siya masusolusyonan? Ganito. Okay? Gusto natin na mas naiintindihan natin kung ano yung mekanismo o kung ano yung nangyayari sa ating katawan para sa ganon, pag nilatag natin kung paano ito sosolusyonan at kung ano ang solusyon sa problemang ito, ay mas maiintindihan din natin, mas mako-connect natin yung solution na ibibigay natin. Okay? So like with any disorder, with like any disease, with like any metabolic problem, actually, yata naman, pati any problem in life, kung naintindihan mo, okay? Tama, di ba? Kahit ano pa yan. Simpleng problema, malaking problema sa buhay natin. Kung naiintindihan mo kung saan nanggagaling, kung ano ang pinag-ugatan ng problema na yun, ay mas madali din for you to give solution and to understand how this solution works. Diba? Okay? So, ito ang yung diniscuss natin tonight about body set weight ay parte lamang ng mga magiging susunod na discussions natin sa mga susunod hanggang makakarating din tayo sa kung ano talaga yung solution, okay? Kung ano pa talaga ang pinaka-effective na paraan ng paglulus natin ng weight. Ayokong i-preempt kayo, pero yun nga, kung totoo ba na effective yung ganito o yung ganyan na mga solutions, okay? Pag-uusapan din natin yon sa mga susunod pang araw. Sa ngayon, gusto natin muna na ma-establish natin bawat detalye, okay? Sa mga bago po natin pa lang na followers, ang mangyayari po niyan is mangyari lamang po na balikan natin yung ibang mga na-discuss na nating topics para hindi tayo lost dito sa sa series of topics natin. Yung iba po ay hindi pa live. Hindi tayo agad nag-start sa live discussions. Nag-start po karamihan ng ating discussions as as narrative. Opo. Pinopost lang po natin dati, explain lang tayo. Pero yun po, madali naman po siyang mahanap. Paki-browse na lang po sa photos ng ating page. At the same time, sa ating mga team narrative, magpo-post pa rin po tayo ng narrative version netong discussion natin tonight about body set weight. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay. Maraming salamat kay Ma'am Jamaica na nagsisilbing ating moderator from last week pa na live natin. Thank you so much, ma'am, sa pagtatag mo sa ating mga iba't ibang followers. Okay? And then, sana abangan nyo po yung mga susunod pa nating episodes na related pa din sa sa obesity at sa body fat, mataas na body fat percentage or mataas na timbang. At ayun lamang po, maraming salamat dahil kahit midweek tayo midweek tayo nag-live ay meron pa rin pong mga sumubaybay at sa mga team replay go lang po. Naintindihan po natin na yung iba sa atin by this time is meron pang mga ginagawa or yung iba is baka tulog na dahil baka super aga ng kanilang gising dapat tomorrow. Okay?
So, ayun lamang po. Maraming salamat po at sana po ay may natutunan kayo with us tonight. So, kung may natutunan po kayo tonight, para naman po ako ay mas ma-encourage pa na magturo. Okay? Maaari lamang po ba na mag-comment tayo dito sa baba ng ating video ng body set weight or set weight. Para po, may ano ko naman, ma-identify ko na, may natuto. Pati po sana sa mga natin, sa mga team replay natin. Kasi baka malungkot ako niyan kapag wala ng wala pa lang natuto sa akin pagka wala pa lang nag-comment daw ng body set weight dito. Kahit mamaya na po, abang pa lang, baka may ginagawa pa kayo. Okay, para lang po ma-fire up tayo lalo na mag-share pa po ng knowledge. Wala lang. Wala naman pong pilitan, no? Sabi siguro na nakakaawa naman to si Ma'am Bern. Naghahanap ng hello, Ma'am Duday. Ayan, yay! Merong merong thumbs up, meron din dalawa. Si Sir RV at saka si Sir Arnulfo na set weight. Okay, meron natuto. Okay na dalawa. Para sa ganun pa po ay tuloy-tuloy pa po tayo. And if you think you need, if you know someone who needs to watch this video, please share po para sa ganun ay mas marami po tayong matulungan dahil lagi ko pong sinasabi, kayo po ang tulay para tayo ay mas makapag-spread ng ng information sa ibang tao. Kasi dito tayo hindi pa naman ganun kalaki yung natin, yung followers natin, yung family natin dito sa Bern Medina page natin. Pero through you, kapag po tayo ay nag-tag, nag-share sa ating mga personal pages or sa mga groups ninyo, makakatulong po yun para mas marami pa po tayong matulungan at magtuloy-tuloy po ang ating advocacy sa pagtuturo ng tamang lifestyle. Ayun lang po. Maraming salamat. Good night po. Hanggang sa susunod po ulit. Tingnan natin anong araw pero sana maging consistent ako na Wednesday night na po ito. Okay? Thank you so much. Good night po. Bye.